sorry po, clarify lang sir. Kakausapin po si former Speaker Romualdez. Hindi, pinag-iisipan lang namin. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siya iimbitahin. Diba? Sir, ganun ang gawin because he's a sitting congressman. Ayun na tinatawag na interparliamentary courtesy. Hindi basta-basta kasi pwede madali yun. Hindi ginagawa yun. At di rin na ginagawa sa amin yun. Speaker Romualdez, nagkausap na kayo at any commitment na mag-a-attend na siya sa hearing ng Blue Ribbon? Well, nakapagpa-set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, kailan biglang magkaka-open ang schedule namin. Sino nag-seek nung meeting? Si Speaker Romualdez mismo, sir, o kayo po? Hindi, si Senator Lacson, pinaalala niya sa akin. Meron namang mga messages from the House of Representatives na pinag-uusapan namin tungkol dyan o sa hearing. So, minabuti namin na siguro mag-usap kami si former Speaker. Wala po siyang initial na pasabi na a-attend siya sa hearing? Wala pa. Medyo matagal-tagal kami hindi nakakausap. So, except this communication that we might have to meet very soon. SB, main purpose of the meeting is We'll talk about the Blue Ribbon hearing. Because yun yung yung possibility na Senator Lacson is thinking of inviting Saldico and former Speaker Martin, diba? Isipan natin yan dahil may mga gustong maimbita sila. So, yun ang initiative doon. Sir, bakit po kailangan mag-meeting? Bakit kailangan po sabi? Kasi sir, pwede makapag-isipan pa kayo lalo na cover up. Para maimbita. Para maging formal yung invitation. Doon po siya formally i-invite sa meeting? Siguro, yeah, most probably. Pero wala pa naman Wala pang malinaw. Basta meron lang, how do you call that? Merong mga initiative na makausap siya para maimbitahan. Pero yung invitation, wala pang. Pero yung invitation letter, idinaan ho kay Speaker D para kay Martin Romualdez. Wala pa. Wala pa rin po. Wala pa. Puro ano pa lang yan. Puro sketching usapan. Wala pang formal. Wala pang letter. Wala pang meron lang kami mga common friends na nababanggit na baka dapat mag-usap para malaman kung mag-iimbita kami, kung i-imbitahin through Speaker o diretso kay Congressman Martin. Pero sure na po ba yung November 14? Kung nabakante na po ba yung 14 for the DRC hearing? We'll verify. We'll verify soon, I'm sure. I'll be talking to Senator Lacson maybe later or tomorrow. Sir, sorry po, clarify lang sir. Kakausapin po si former Speaker Romualdez. Hindi, pinag-iisipan lang namin. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siya iimbitahin. Diba? Sir, ganun ang gawin because he's a sitting congressman. Ayun na tinatawag na interparliamentary courtesy. Hindi basta-basta kasi pwede madali yun. Hindi ginagawa yun. At di rin na ginagawa sa amin yun. Sir, kilala niyo na ba yung very important witness? Si Santi, walang problema kasi hindi na siya congressman. Sir, kilala niyo na yung very important witness na harap po sa hearing? I leave it to Senator Lacson. Siya nang alam. Pero na-mention na sa inyo ni Senator? May nabanggit siya. May nabanggit siya. Ano ka po? Sorry? May dalawa lang po kayong kasamaan, Senator Joel at Senator Jingo. You were recommended to be charged. How is the leadership handling this? We have yet to see if how it evolves. Balita pa lang yun Wala pa naman. It's very difficult to react to something that is not concrete yet. So, isang claim is attack daw ito, orchestrated attack sa Senate. Sa institution. You can take it whatever way you want. Ganun talaga Mayroong mag-iisip ng ganito, may mag-iisip ng mabagda, may mag-iisip ng masama, hindi mo alis yun sa Pero how do you look at it, sir? Individual issues ito? I don't look at it
I concentrate on my work as Senate President. Pero hindi yung nakaka-demoralize sa Senate yung may mga ilang senador na nirekomendang kasuhan. Hindi, basta kaya nagtatrabaho kami, gagawin namin ang trabaho namin. Ang napaka-importante sa amin ngayon, and I always say this, the single most important piece of legislation that we must pass is the budget. We need to pass a 2026 clean budget under my watch. As far as the Senate is concerned. That is my primary objective now. Kaya yung mga ganyang mga issue, I don't allow it to I don't allow it to stymie the work of the Senate, especially the Senate President's office. Sir, paano kumabot sa punto na makasuhan sa Sandigan Bayan at ma-issuehan ng warrant of arrest? Hindi niyo obligasyon protektahan yung mga senador? We'll cross the bridge when we get there. Basta there are legal means, there are ways, there are laws and legal ways that we should handle things. Everything should be, by the book or by the law. Hindi kayo magbibigay ng mga legal assistance? Parang gano'n. Alam, puro speculative yung mga tinatanong nila. Wala pa. It's very difficult to answer directly dahil puro speculative eh. Kung walang mangyari sa lahat na sinabi niya, tapos sagot ako ng sagot dito. O diba? Hindi yung pangit. SP, are you not concerned kay Senator Ping as Blue Ribbon Chair? Baka mag-cause na naman ng unrest sa iba niyong kasama? Hindi siguro because alam naman ng mga kasama namin na siya rin ang gusto nila eh. So walang issue sa Senate leadership. I don't think so. I don't think so. And if ever there is, no problem with that. I always serve at the pleasure of my peers. Baka mas madali pa nga yung Senator Kalat kasi ikaw yung official eh. Mas itong ulo. Pero as we speak for, you're confident of retaining for the leadership pag-open ng November 10? I think so. I think so. So sir, resumption na ng session on Monday. Ano yung assurance na ma-approve na agad yung inyong proposed bill 1275, yung tungkol sa creation ng 1215. At 1215. This week, as we open, I was informed by Senator Francis Pangilinan that he would be sponsoring the bill. May committee report na, sir. Ginagawa na yung committee report. So, if it is circulated by Monday or even before Monday, pwede siya mag-sponsorship either Monday or Tuesday. Kasi Tuesday pa naman ang sponsorship ng budget. And sa tingin nyo, hindi na magtatagal yung debate sa plenary considering na may urgency nga na ma-approve agad? Oo, tingin ko hindi maiksi lang yan. Maiksi lang yung debates yan kasi ano naman yan, kita naman yung pattern sa ICI. But the ICI is very limited. The IPC would be more encompassing. At saka may kumwestiyon na, sir, sa constitutionality ng ICI sa Supreme Court eh. Oo, maliwanag ito. It's going to be a law. If ever both houses pass it. So sir, mauna yung ma-approve kaysa sa budget yung inyong proposed bill na yun sa tingin niyo? Ay, sigurado. Hopefully, before the budget is passed on second reading or even, siguro, at the worst, after third reading, pwede na rin namin mag-third reading sa IPC. So pwede maging batas ito, sir, by December or before the year ends? Depende sa House. Sa amin kasi talagang nakapurahin namin yun. Isisingit namin pilit sa budget eh. And the House naman would be able to take it up. So, And the President, sir, how about the President, sir, supportive dito? maganda, sana, yes. I believe the President is very supportive. May commitment na siya, sir, na isa-certify as surgeon? Hindi pa naman, pero I know for a fact na medyo lately, the President has been very careful about certifying measures as urgent because of the 3-day rule. Na kung minsan yung 3-day rule, pag minalis mo yung 3-day rule, on the day of the second reading, you may approve on third reading. Now, if that happens and there are errors, pinasan nyo yung may error. And it has happened before. So, maganda na rin yung ayaw niya mag-certify ng urgent. Sir, kung Unless one-page bill na malinaw na pati comma, semicolon at period ay tama. Diba? Because before,
We have not allowed what happened in 2025. We never allowed that, even during the time of Senator Salonga and all the way to my time. Kahit comma, semicolon ng mali, we bring it back to the floor. SP po sakaling Saldico, are you inclined to sign yung arrest order? Tsaka sabi rin po ng abogado niya, may mga death threats daw kaya ayaw po bumalik ni Saldico. Let's put it this way. Immaterial sa akin kung sino pangalan nung kinontempt or kung sino yung inisyuhan ng committee or ng Senate ng Sabina. As long as it is within the bounds of the power of the Senate, I will sign it, no matter who that person is. So I don't look at the personalities, I look at the work that has to be done by the Senate President. Sir, yung budget naman po ba Monday to Friday ang session para sa budget? Yun ang plano namin. Hanggang Friday. As a matter of fact, as we speak, I'm about to meet Senator Sherwin Gatchalian to discuss that. To discuss certain matters. Sir, ipapursue po ba yung mas mababang budget yung... Ipapursue po ba ng Senate yung mas mababang budget na yung... Oo. Yung mas mababa ng NEP. Opo. Oo, yun ang plano namin. Because dami naman kami nakikitang pwedeng alisin eh. At saka sumasangayon naman ng presidente na pwedeng alisin. May nakikita ng amount, estimate? Initially by how much? Very difficult to say at this point. Mahirap. And then sir, yung Monday to Friday na session, morning and afternoon, sir? Most probably. Most probably morning and afternoon. Okay. Sir, paano yung request na